At eto, magugulat ho kayo. Ako pa mismo magsasabi. Mr. Al Francis Chua, totoo to ikaw definitely yes. If we're going to talk about basketball, and that is the PBA, since 2015, no? 18 out of the 18 championships, out of the 18 titles na ipinamigay, 15 po napunta sa San Miguel. 1 went to Rain or Shine, and then 2 sa Talk and Text. So looking at that history, makikita natin how San Miguel, especially Boss Ramon Ang and Boss Al Francis Chua, are really born winners, are really bent in winning. Paano pa ho kung national team natin? Alam naman ho natin yung history ng San Miguel when it comes to hosting or bankrolling a basketball team natin, especially yung national team natin. No? Yun nga lang, the last time na yung San Miguel po, no, humawak ng national team, andyan po ho si Boss Danding Cojuangco. 'Di ba? Na yung mando, na yung utos, na yung pirma pagdating sa budget, galing po kay Boss Danding. No? So it's going to be a challenge now for Boss Ramon Ang. Kasi alam naman natin, no, si Boss Ramon Ang, sport po nito, kotse, tsaka mga motor. 'Di ba? Pero yung basketball ni Boss RSA, andyan dyan po yan. No? Hindi mo nawawala yan. Kaya nga po sila yung winningest team San Miguel, winningest team, di ba? And they have the winningest coach now in Coach Tim Cone. So, hindi na ko question yan. Actually, kung ako nga po ang tatanungin ninyo, yun pong pag-take over ng San Miguel dito sa SBP at Gilas program natin, dapat nangyari pa ho ito bago yung World Cup 1 year before the World Cup, we could have gotten a different campaign, a different result dito ho sa nakalipas na World Cup. No? So siguro na puwersa na lang ho itong San Miguel na umupo dahil nga po sa walang nangyayari. And kung ako ang inyong tatanungin, no? Ito, wag niyo sabihin na pabor ho ako sa San Miguel. May history ho ako with San Miguel, and, di ba? So wala ho akong kinakampihan dito, sinasabi ko lang ho yung totoo. Dahil para po sa akin, ang huling baraha po natin para gumanda yung Gilas program natin, para umangat, para maabot natin yung mga gusto ho natin for our Gilas men's basketball team, ay ito pong San Miguel. No? And I'm going to be disappointed kung magfe-fail po ulit ito. So sana hindi ho mangyari yan. Kasi sa totoo lang po, after the MVP group, wala naman ho tayong ibang pipiliin to manage yung atin pong Gilas program And now, we're looking at San Miguel, di ba, steering the wheel para sa national team natin, which is a welcome development. Kasi pagdating ho sa basketball, pagdating ho sa PBA, sila po yung namamayagpag. Nakialam mo sila sa NCAA, sila na naman po yung namamayagpag. Di ba? Kumbaga, ang San Miguel group ho are always 2, 3, 4, 5 steps ahead of the MVP group. And now that they are with Gilas, yung expectation po ng tao ganun din. And hopefully, hindi po tayo ma-disappoint dito. Ang isa pa hong maganda rito and good development dito is that San Miguel is taking the lead with the MVP group by its side. Yun ho yung maganda. Diba? This is going to be a partnership. Diba? Yun nga lang, sana sa partnership na ito, hindi ho magulo. Diba? And like how I'm seeing it right now, yung MVP group is allowing yung San Miguel to take over. O sige, kayo muna magmaneho. Hindi tayo po pwedeng dalawang driver dito na nagmamaneho. Oh, liko mo sa kaliwa, liko, babangga sa kanan. Yun ho ang magiging maganda rito. Especially that with the personality of Al Francis Chua, diba, he's a tyrant, diba? What he says should happen, yun ho yung magiging maganda. Yun nga lang, ang akin lang ho dito, sana yung maging desisyon nito pong si Al Francis Chua would be for the betterment of our national team. And that, I challenge ito pong si Al Francis Chua. Pagdating kasi sa Philippine basketball landscape, boss, perfect mo na Yung international, you need to catch up on that. Dahil iba ho yung gera sa international kesa po sa local. And now, ang tanong po natin dito ngayon kay Mr. Al Francis Chua. Being the former official
of the Basketball Coaches Association of the Philippines, are you open to having a foreign coach? Won't your principle before, pagdating po sa pag-hire ng coach, won't cloud your decision-making para po sa Gilas? Kasi ang basketball po, globalized na eh. Europeanized, sabi nga ho nila. Pag hindi ka ho lumaro ng Euro kind of basketball, mapapag-iwanan ho talaga tayo. And look at our neighbors. Karamihan ho sa kanila, even dito po sa Southeast Asia, puro halos mga European coach ang kanila pong kinukuha. And that is what the country needs right now. Kung gusto ho nating umabante ng husto, kung gusto ho nating makasabay sa mundo, we should get a European coach right after the Asian Games, right after the tenure of Coach Tim Cone. Kasi it is imperative that we gain new technology pagdating po sa basketball dahil napag-iwanan po tayo. Nakita ho natin yan nung World Cup. At sana nakita nyo rin po yon. I'm sure, mga basketball people po kayo. And apart from that, sana po yung San Miguel should come up with a new pool of players na sa sentro lang po sa Gilas. Kasi for one, maapektuhan ho yung mga PBA teams ninyo if we keep on borrowing players from the league. Diba? Tandaan ho ninyo, 3 po yung teams ninyo dyan. Diba? Or, kung mananatili po tayo in borrowing players from the PBA, Boss Al Francis Chua should now talk to the PBA and request na mabago po yung schedule ng liga to adapt sa schedule po ng FIBA. Alam naman ho natin na very influential si Mr. Al Francis Chua pagdating po doon sa PBA natin. We should begin with that. Kung gusto ho nating umusad, maging successful ito pong challenge sa San Miguel, no? Sa Gilas Pilipinas program natin, magsisimula po tayo dyan sa PBA. Magsisimula po tayo dun po sa ating foreign coach. And right now, wala ho kaming sasabihin pa munang masama sa San Miguel because they have just started. But definitely, yung mga fans po would expect so much from this team come the Asian Games. Pero ngayon pa lang po, mga fans, ito ang sinasabi ko sa inyo. Maikli po ang kanilang naging preparasyon. Biglaan po silang umupo dyan. I-temper po muna natin yung ating expectations. Diba? The best is yet to come, hopefully, after the Asian Games. At yan po yung aming aabangan. Yan po yung aming tututukan. Every move, every decision na gagawin po ng San Miguel through Boss Ramon Ang and Boss Al Francis Chua, naway maging maganda para sa Philippine basketball. Dahil napag-iiwanan na po talaga tayo. At eto, magugulat po kayo. Ako pa mismo magsasabi. Mr. Al Francis Chua, totoo to ha, ikaw ang pag-asa ng Philippine basketball. Tapos na kami doon sa dati. Ikaw ang tinitignan namin ngayon. Ikaw ang kinakapitan namin ng pag-asa na mapapaganda mo ang Gilas Pilipinas program. Na mabibigyan mo ng mga tamang players. Na magagamit mo yung mga contact mo abroad. Kasi kayo yung may mga pinakamahuhusay na mga agent doon pagdating sa import eh. Na makakakuha tayo ng mga field foreign players na po pwede nating isama sa pool. So with your money, with your influence, with your power, sana po tutukan na natin yan. Kasi lagi tayo pilam, ang galing ng pilam, pero walang passport by 16 years old. At sana maging daan din ho kayo para yung mga nasa Japan ngayon makabalik ho dito sa Pilipinas. Sana magawan ho ng paraan niya ng San Miguel na yung mga Asian imports doon sa Japan, sa Korea, at saka sa Taiwan, mapabalik nyo ho dito. Playing for San Miguel or for Gilas, di ba? At nang sa gayon, manumbalik yung lakas po ng ating koponan. Sana po yung SBP under the SMC group, maging open po kayo sa mga criticisms. Dahil if you're going to take it with a grain of salt, makakatulong din po naman sa inyo ito. Hindi naman po kami nagmamagaling dito. We're just airing, we're just echoing the sentiment of the public. Yun lang po, mga kaibigan.